ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. At good morning. Thank you so much for watching this Brother Andy Orozco. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong panunood. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging kay Sister Jane Ioy, good morning po. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Sister Christy Disoyo, good morning. Amen. Praise God. At si Brother Andy, si Sister Christy Disoyo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging kay Sister Regine Chuji dyan sa UPC Japan, UPC Gifu Japan. Maging sina Sister Cherry Ikeda, Sister Christine, good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyong panood. Maging kina Ninong Vilma Bumbane and Ninong Carlos Bumbane, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Rebecca Montemor, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong panunood. Amen. Ingatan po kayo ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. At sa pagkataon ito, atin pong binabati din ang lahat ng mga nanonood sa Facebook page ng Newgen FM. Sister Beth Angeles, good morning. Sister Angelita Ligoro. Amen. Brother Bernardo Matilde Sidugen. Praise God. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Margie Guitan Isiha, dyan po sa Barangay Santa Remedios. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging ang Goneo family, ang Isiha family at ang Soledad family. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Cheryl Murata, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. At Pastor Joel Tinoco, ang aking kaibigan. Amen. Pagpalain po kayo, sir, ng Panginoon at ang inyo pong ministry. Amen. Si Sir Dario Tobias, thank you so much for watching from Palawan. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. At sa pagkakataong ito, tayo ay magpapatuloy na sa Sister Angelita Castillo. Good morning. Pagpalain din po kayo ng ating pong Panginoon. Praise God. At sa pagkakataong ito, tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Simulan po natin sa pamagitan ng panalangin, mga kapatid, ang atin pong pagtatalakay. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay yung ginising. Salamat po sa proteksyon at pag-iingat. Salamat sa gabay at patnubay habang kami natutulog. Thank you very much, Lord. Ang magising sa umaga ay isang dakilang pagpapala galing sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, na tapat sa loob ay mga lubong maninila, sapagkat sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi baga ang mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Amen. Gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Natapot ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Praise God. Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihagis sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Good morning, Tita Christy Magkayan. Praise God. So, atin pong pag-usapan ang dalawang klase ng daan na tinatahak ng mga tao, mga kapatid. Praise God. So, dito natin makikita kung ang ating tinatahak na daan ay tama o masama, mga kapatid. So, hindi tayo o hindi ang tao hindi ang bibig ng tao ang magsasabi kung tama ba yung daang kanyang tinatahak.
Sapagat ang sabi ng Panginoon, sa bunga, inyo silang mga kikilala. So, ang magsasabi sa atin o ang magpapahayag sa atin kung ang daan na ating tinatahak ay mabuti kapag yung bunga ng ating ginagawa ay mabuti at ikinabubuti natin. Ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, mga kapatid, kayo'y magsipasok sa makibli ang iyong paggalaw kasi maluwang. Mga kapatid, sa makipot na pintuan, hindi ka gaano makagalaw doon. Mga kapatid, kasi makipot. At ang mga nagsisipasok doon ay kakaunti lamang. Ang daan patungo sa pagkapahamak, maluwang. Ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, makipot. Mga kapatid, kasi yung daan na yun na makipot, walang iba, kundi yun yung daan patungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsunod sa utos at kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, amen. Kasi ang utos ng Panginoon, ito po ay pagpapahirap, mga kapatid. Ito ang tingin ng mga tao na hindi sumusunod sa Diyos, ang tingin ng mga tao na ayaw sumunod sa Diyos, pagpapahirap ang utos ng Diyos sa kanila. Yun ang tingin nila. Pero sa totoo lang, hindi naman yung pagpapahirap, kundi para lang, mga kapatid, makapasok, may higpit, mga kapatid. Kaya kung tayo ay nahihigpitan sa klase ng ating paglilingkod na ginagawa, na kung saan ang paghihigpit na yan ay nasa kalooban naman ng Diyos at nasa Biblia, yan ay nasa makipot na pintuan, mga kapatid. Pero kapag walang higpit, pagdating sa paraan ng pamumuhay, kasi sa paglilingkod sa Diyos, hindi naman talaga yung organisasyon, yung relihiyon, sekta at denominasyon ang magliligtas sa atin. Ang magliligtas sa atin ay yun ding ating pagsusunod ng Bible, magpagtatawanan ka. Ano ba ang masama sa Biblia? Ano ba ang masama sa pagtuturo ng Bible? Di ba walang masama yun? Ikabubuti nga ng tao yun. Pagtatawanan ka, uusigin ka, kukutsain ka. Pero pagka lasing ka na sa alak, lulong ka sa droga, lulong ka sa arak, alak, mga kapatid, naku, aapiran ka pa niya. Pupurihin ka pa niya. Di ba? Ganun po kabaluktot ang mundo. Kaya nga sabi ng Romans chapter 12 verse 2, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Itong kaisipan, mga kapatid, ang kailangan matransform upang hindi tayo mag-compromise sa mundo. Mga kapatid, amen. At ang sabi nito, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, na tapat sa loob ay mga lubo maninila. Bakit sinabi dito ng Panginoon, mag-ingat sa mga bulaang propeta sa panahon ngayon, mga kapatid? At doon, mga kapatid, iniingganyo nila ang mga tao. So, mapanganib po yun. Kaya mag-ingat tayo sa mga bulaang mangangaral. Pero mayroong payo dyan ang Panginoon. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Paano natin makikilala na ang isang mangangaral ay bulaan? Makikilala natin sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. May mga nangangaral ngayon ng salita ng Diyos na hindi nakikita sa kanilang buhay ang kanilang. Pero may kunting lihis, mga kapatid. Amen. Sapagkat ang partial truth, yan po talaga ay hindi katotohanan. Kamalian na po yan. Kapag partial ang katotohanan, hindi yan katotohanan. Kamalian na po yan, mga kapatid.
Kailangan whole truth, buong katotohanan ang ating sinasampalatayanan sa pamagitan ng banal na kasulatan. Amen. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapot ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Na kung saan ang makipot na pintuan na yan ay mayroong pamantayan na ginagawa sa kanilang ginagawa. Walang iba kundi ang pagsunod, tamang pagsunod sa utos ng Panginoon na may tamang unawa. Kasi may mga sumusunod sa Diyos na wala sa tamang pagkaunawa. Mga kapatid, kailangan ang pagsunod sa Diyos na may tamang pagkaunawa. Amen. Disiplina, kabanalan, at katwiran. Mga kapatid, yun ang ating daan na tinatahak dapat. Mahal tayo ng Panginoon. Amen. Ang makipot na pintuan, mga kapatid, niloob ng Diyos yun hindi para tayo'y pahirapan, kundi sadyang ganun talaga yung pamantayan ng Panginoon para tayo'y makapasok sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang langit, ito ay kaysa naman sa maluwang na pintuan, mga kapatid, na ang dulo noon ay kaparusahan na walang hanggan. Mga kapatid, ang makipot na pintuan, may kahirapan man, pero may buhay na walang hanggan. Sa maluwang, mga kapatid, amen, sa maluwang na pintuan, duwelo ka, mga kapatid, magagawa mo lahat ng gusto mo, walang sasaway sa'yo, pero ang dulo naman nun ay impyerno. We choose, mamili tayo kung saan natin gustong pumasok na pintuan. Kapag pumasok ka sa makipot na pintuan, mga kapatid, i-anticipate mo na mayroon talagang pagdadaanan. Pero i-anticipate mo rin, umasa ka rin sa Panginoon na iingatan ka ng Diyos at pagpapalain at sasamahan ka ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Okay lang na nahihirapan, mga kapatid. Ang mahalaga, kasama mo ang Panginoon. Kaysa naman hindi ka nahihirapan, hindi mo kasama ang Diyos. Mamimili tayo, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Tayo ay manalangin. Amen. At sa lahat ng mga nakinig, Sister Nancy Dangla, good morning. Amen. Praise God. Sa Tita Christy Magkayang, good morning po. Pagpalain kayo ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Sa lahat ng mga Sister Yoli Albao, good morning. Brother JP Flores, Sister Cheryl Murata, good morning. Sister Grace Abalahin, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Marilyn Wagas Ayok, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Serafin Akibo, good morning. Brother Oli, Brother Renante Roque, good morning. Praise God. Amen. Sister April Santos, Sister Jennifer Sunido, Good Gutierrez, Sister Myrna. Amen. Praise God. Yunhi Aidagal, good morning. Sister Elena Burabo, Sister Rachel Dakutanan, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Nancy Bumbales, good morning. Praise God. So sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nakikinig, maraming salamat po sa inyong lahat. Amen. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa 0967-364-7164. 0967-364-7164 mga kapatid. Yan po ang aking contact number. Amen. At patuloy lamang natin ang tabayanan, ang programang itong si Jesus ang Buhay na Pag-asa, araw-araw mga kapatid. Magkita-kita muli tayo bukas sa atin pong pagtatalakay. Muli ako po ang ilingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog. Amen. Huwag po nating kakalimutan, lagi po nating tatandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa na lagi mong kasama. God bless everyone. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso
sa pagpasalamat huli kan mangangangalasan kan sa imong linalang.